Hello po, magandang hating gabi ulit. Eto na naman po tayo. Ni-request po ito na basahin ko. So, ang pangalan po niya ay talagang pinag-uusapan ngayon at kumbaga sa spicy, napaka-spicy nitong taong to. Kasi hindi ko alam kung dapat ko siyang i-congratulate sa pagka-promote or what. O dapat ko siyang, hindi ko alam. Kasi sa kanyang katayuan ay talaga namang parang, alam niyo yun, nasa isang hot seat. Ito na po tayo kay Mr. Nicolas Diloso Torres III. Siya po yung napapanood natin ngayon na nasa hot seat ano siya ng Philippine National Police Academy siya nag-aral. So, siya po ay si Nicolas Torre. Ayan. Alam na natin yan kung sino yan kasi pilian yan sa PNP. Naku po, Diyos ko. Again and again po ito po ay for entertainment use at ito naman ay tarot. Wala po akong sasabihin dito na hindi manggagaling sa tarot. Kung ano lang nakikita ng tarot. Ayan. Kaano lang po niya, kapopromote. Ayan. Naku po, sa totoo lang po, di ba katatapos lang ng kanya sinasabi na pinarangalan siya. Pero hindi ko po alam kung ito'y ikatutuwa niya pagdating ng panahon. Ayon po dito, hawak niya po ngayon ang kaligayahan at tagumpay ng kanyang promotion. Subalit, ayon po dito, ang kanyang upuan ay napakaanghang, pulang-pula. Ibig sabihin po nito ay dadana siya ng napakaraming pagsubok dyan sa upuan o dyan sa posisyon na kanyang na-claim. Ayan po. Kaya po napansin ninyo, ano po ba ang ating katarungan? Di po ba ay babae ang ating, kumbaga kahit sa mga batas. Nakita nyo ang timbangan at nakita ninyo ang espada. Kinakailangan niyang, ito po, panawagan po ito sa kanya. Para hindi po dumating ang panahon na talagang siya ay maipit sa anumang desisyon. Kailangan niyang gamitin ang timbangan. Ilaban niya ang timbangan, ang katarungan. Ayan po, hawak na, liwanag, di po ba? Yung babae, may timbangan, ilaban ang katarungan. Dahil ang katarungan ito ay bibilangin ng bawat sambayanan. Kaya hindi ko alam kung matutuwa akong na-promote siya o na-elect siya. Kasi para siyang isang mata, ano ba yun? Yung parang may isang matang nakatitig sa kanya na sinisilihan siya na lahat ay babatikusin. Lahat ay kinakailangan niyang pakitaan ng pruweba na siya ay nasa timbangan ng katarungan. Marami ang nag-iisip na siya, ito po yung pag-iisip ng mga tao na siya ay minamanipula or pinapaikot ng isang nag-upo sa kanya. So ito po, kitang-kita naman, minamanipulate. Kaya kinakailangan po niya patunayan na hindi. Magkaroon siya ng sariling paninindigan at kinakailangan niya magkaroon siya ng sarili niyang pananaw. Kasi nakikita po rito, darating ang time, maiipit siya sa isang sitwasyon ng desisyon na maaari ring yung kanyang ipinagkaloob sa kanya ang magbigay sa kanya ng napakaraming sakit at problema na magkakaroon pa siya ng problem sa health. At maaaring mabroke ang puso niya or maaaring magkaroon siya ng problema sa, hindi ito sakit sa puso kung hindi sa pananaw sa puso ng mga tao. Ayan, kasi ayan po yan. Mga tao na nasa paligid niya
Tapos yung puso na mabobroke ang tiwala sa kanya. Pag-ingatan po niya ang pakikinig. Ayan, nakita niyo yan, nakita niyo tong kanyang karir, ito ang kanyang karir. Tapos may humahadlang na isang diablo, ayan po, kumbaga, ang ikot ng kanyang karir ay may nakasalang na anytime na magkakamali siya, ay maaaring ma-flat. Literally, flat ang ibig sabihin. Ibig sabihin ay ma-destroy ang kanyang karir. Pagkatapos, may 3 tao nasa inahan niya. Ang kinakailangan niyang dadating ang time, mamimili po siya. Saan siya? Diyan sa 3 taong yan o dito sa mga nasa ilalim? Yun po. Sasakit po ulo niya eh. Ayan po. May 2 tao na magbibigay sa kanya ng sakit ng ulo na hindi po niya malalampasan at siya ay makikriticize ng tao. Ko alam kung sino yun. Kaya ingat po, General Torres po. Ingat po kayo sa bawat desisyon ninyo. Mag-ingat din po kayo sa mga bibitawan yung salita. Ayan. Sa isang suma total po, dadanas po kayo na maiipit kayo sa isang desisyon na pangsambayanan. At doon po, uhusgahan kayo ng tao kung dapat kayong paniwalaan o hindi. Ayan, nakalagay po dyan. Inang bayan, babae, ang ibon. Pagkatapos, ito po yung lahat ng karangyaan na inyo matatanggap o maaring ito ay pabuya ng mga taong may mga darating na pabuya ng mga tao na hindi ko alam kung ito sa politika po o ito ay sa mga naglagay sa inyo. Ito po ay masela na sitwasyon pero ang sabi po rito, ang inang bayan ay nakatayo at kinakailangan yung ingatan ang tiwala ng inang bayan dahil dadating daw po ang isang ibon na yung ibon daw po ay magpupumilit na palayain ng mga yan yung ibon man na muling magbabalik sa bayan. At meron pong nakikita po rito na masalimuot na sitwasyon ng hindi naman ito pag-aaklas eh. Hindi ko po kasi siya maipaliwanag kasi dilaw siya. Pagkatapos may mga green at may tuyo din na dahon. So ang ibig sabihin po nito ay mga suggestion, tanong na maaaring dun ka parang maiipit. So kailangan alamin kung ano to. At kinakailangan alamin mo sa puso mo kung sa taong bayan ka ba or talagang fix ka kung sino lang ang nasa paligid mo. Yun po ang ibig sabihin to. Kaya ito po yung payo sa inyo na kailangan nyo pa lang kung naririnig nyo po, ito po yung magandang babala na kailangan pag-ingatan ang lahat ng galaw. Kasi darating ang time kayo po ay maiipit. Ayan po. Ano ba yan? Pangit naman ng mga yun. Basta dito po, maaaring may isang taong tatalikod sa inyo. Mag-ingat po. Ayan po, may isang taong tatalikod sa inyo at aalis ng suporta sa inyo. Kaya, sa future pa naman to. Kaya mapaghahandaan nyo pa po ito. Yun lang po. Salamat po. Takot manukoy.